Popular na handa tuwing Chinese New Year ang hopya at tikoy. Dito sa Binondo, dinadagsa ng ating mga kababayan ang isang brand na sinimulan at pinalaki ng tinaguriang King of Tikoy o Mr. Ube. Ang kanyang kwento, alamin sa ulat na ito. Mahigit 100 taon na ang nakararaan nang magsimula ang negosyong hopya ng pamilya Chua. Minana pa ito mula sa ama ng tinaguriang Mr. Ube na si Jerry Chua. Kwento ng anak ni Jerry, hindi naging madali ang umpisa ng kanilang negosyo. Umabot sa point na ayaw na bumili ng tao, nawalan sila ng confidence dun sa hopya namin. Hanggang sa, yun nga, nagkaganda lugi-lugi na kami, no? Hanggang sa nung naipasa na to sa father ko, sabi niya, hindi laging pwedeng ganito. So, nag-innovate siya. Mula nang madiskubre ng ama ni Jeric ang ube-flavored hopya, lumago na ang kanilang negosyo. Mula hopya, ngayon ay kilala na rin sila sa kanilang tindang tikoy. Ngayon, may mahigit 20 na silang tindahan at may 3 restaurant. Ang sikreto ng kanilang tagumpay, Unang-una, innovation. Pangalawa, sipag at tiyaga talaga. Pangatlo, yung pananalig sa Diyos. Tsaka hindi ibig sabihin na nag-fail ka ngayon, you're always gonna be a failure. It's a stepping stone towards your success. swerte daw tuwing Chinese New Year ang paghahanda ng hopya at tikoy. Bukod sa bilog ang mga ito ay malagkit at matamis na sinasabing nagpapatamis sa samahan ng pamilya. Ngunit para sa pamilya Chua, hindi ang mga pagkain tuwing Chinese New Year ang tunay na nagbibigay sa atin ng swerte. Ato, lagi namin sinasabi, yung mga pagkain, yung mga tikoy, mga Lucky Charm, yan ay mga simbolismo lamang. Ito yung mga simbolo. Pero ang talagang Lucky Charm natin ay yung sarili natin, yung sipag at tiyaga natin. Kahit na gano'n ka pa kaswerteng tao, pag hindi ka naman nagtatrabaho, hindi ka rin saswerte. Para sa PTV News, Cathy San Gabriel.